Puwede bang pumatay ang isang lola? Sa unang tingin, mahirap itong paniwalaan. Subalit, ang kwento ni Lois Reese, isang 56 years old na lola mula Minnesota, ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa tanong na ito. Isa siyang dating daycare worker na may 3 anak at 5 apo. Si Louis ay naging laman ng balita matapos niyang magpasangkot sa serye ng mga karumal-dumal na krimen. Ang kanyang adiksyon sa pagsusugal ang nagtulak sa kanya sa madilim na landas ng pandaraya, pagnanakaw at pagpatay. Ang isang matandang babae sa Minnesota ay binansagang killer grandma. Ito ay si Lois Reese. Si Lois ay may problema sa adiksyon sa sugal. Tambay ito sa kasino at madalas maglustay ng pera sa mga gambling games doon. Ayon sa anak niyang si Braden Reese, si Louis ay nakaubos na ng halos 100,000 US dollars o mahigit kumulang 6 na milyong peso, kaya naman nagkaroon na din siya ng napakadaming utang. Ang asawa niyang si David Reese, 54 years old, ay natagpuan na lang na wala ng buhay noong March 23, 2018. Hinihinalang habang nasa bahay lang ang mag-asawa ay ginawang barilin ni Lois ang asawa ng maraming beses. Hindi malinaw kung nagkaroon ba sila ng pagtatalo tungkol sa mga utang at adiksyon ni Louis sa sugal o kung natuklasan ba ito ng asawang si David. Ngunit ang pinakamotibo sa pagpatay ay para makuha ang pera ng asawa. Para hindi mapaghinalaan, tinex ni Louis ang farm na pag-aari nila at sinabihan ng kanilang mga empleyado na masama ang pakiramdam ni David at ito'y hindi makakapasok sa trabaho. Ang pagsisinungaling na ito ay makakapagbigay din ng marami pang oras kay Louis bago maghinala ang mga tao sa hindi pagpaparamdam ng asawa sa trabaho. Si Luis ay patuloy na tumira sa kanilang bahay sa Minnesota sa loob ng 11 araw kasama ang naaagnas na katawan ng asawang si David. Ninakaw at pineke niya ang mga pirma ng asawa upang makuha ang pera nito sa business account na nagkakahalaga ng 10,000 US dollars o humigit kumulang na 600,000 pesos. Gamit ang sasakyan ng asawa ay tumakas si Louis. Siya ay nagmaneho patungong Florida. Ngunit habang nagbabiyahe ay hindi pa din ito makontrol ang adiksyon sa pagsusugal. Ito'y humihinto sa mga kasino para lang magsugal. At ng mga panahong ito ay nakaisip pa ito ng isang masamang balak. Ito ay ang humanap ng babaeng kahawig niya upang patayin at nakawan ng identity. Sa Fort Myers, Florida, nagtungo si Louis sa isang local bar kung saan nakilala niya ang isang babaeng may kaunting pagkakahawig sa kanya. Ito ay si Pamela Diane Sellers Hutchinson, 59 years old at native ng Columbus County, North Carolina. Kinaibigan niya ito at kinuha ang tiwala. Sa isang CCTV footage, makikita pa ang kanilang pag-uusap habang nainom ng alak. At dahil nga napaniwala niya si Pamela na pagkakaibigan lang ang habol niya, ay inimbita siya nito na muling uminom sa kondo na nirerentahan nito. At dahil buo na ang maitim nitong balak, ay isinakatuparan nga niya ito. Agad nitong binaril si Pamela hanggang mawalan ng buhay. Kinabukasan ay tinawagan ni Lois ang front desk ng kondo at nagpanggap na siya si Pamela. Sinabi nito sa officer na mag-e-extend ito ng rent sa kondo na iyon. Kapareho ng ginawa nito nung pinatay ang asawa upang magkaroon pa ng maraming oras para tumakas. Ngunit sa kasamaan nito ay ninakaw din ito ang mga gamit ni Pam. Kinuha nito ang pera, IDs, credit cards at iba pa para magamit pang sugal at sa mga pagpapanggap nito.
At para mas kapani-paniwalang siya si Pamela, ay ninakaw din ito ang kotse ng biktima. Tumakas si Lois at nagmaneho muli mula Florida hanggang sa Texas. At habang nasa biyahe nga, ay patuloy ang paghinto nito sa mga kasino dahil hindi nito mapigilan ang kaadikan. Sa South Padre Island, Texas, ay bumuo na naman ng plano si Lois na maghanap ng isang ka-lookalike nito para gumawa uli ng masama. Sa kasamaang palad, madali ngang nakahanap ito ng isang babaeng may pagkakahawig na naman sa kanya. Ito ay si Bernadette Mathis, 65 years old. Nakita niya ito sa isang local restaurant at katulad ng kay Pamela ay kinaibigan na naman niya ito. Tila magaling magpanggap si Louis at agad nakuha ang loob ni Bernadette. Si Bernadette naman ay masaya din na nakahanap ng isang kaibigan. Walang kaalam-alam sa kapahamakan na naghihintay sa kanya. Katulad ni Pam, ay inimbita din ni Bernadette si Louis sa kanyang tinutuluyan. Pinakain dito at sinamahang maggala sa mga iba't ibang lugar na parang tunay na magkaibigan. Habang nangyayari ang pagpaplano ni Louis sa pagpatay kay Bernadette, ay ang katawan naman ni David na asawa nito ay natagpuan na ng mga pulis sa Minnesota matapos magduda ang mga katrabaho nito sa hindi nito pagsipot sa farm. Sa Florida naman, nakita na din ng mga pulis ang wala na ding buhay na katawan ni Pamela. Sa pag-iimbestiga, napag-alaman nilang konektado ang dalawang krimen na ito at alam na ng mga pulis ang pangunahing sospek. Ito nga ay si Louis Reese. Parehong baril ang ginamit ni Louis sa pagpatay sa dalawang biktima kaya madaling nalaman ito ng mga pulis. Dahil dito, naglabas ng nationwide manhunt para mahanap si Louis. At dahil nga sa katakawan sa pagsusugal ni Lois, madali siyang natagpuan ng mga pulis sa pamamagitan ng pagche-check sa mga CCTV footages sa mga kasinong pinupuntahan nito. Bukod dito, na-trace din ang kanyang banking activity at maging ang forensic analysis nga ng baril na ginamit niya sa dalawang krimen. Ang kanyang istorya ay ipinakita na din sa mga balita sa mga telebisyon. Ang kanyang larawan ay agad ding kumalat. Ito ang nagligtas kay Bernadette sa kapahamakan dahil habang hinihintay siya ni Louie sa isang local pub para sa kanilang muling pagkikita, ay agad siyang nadakip ng mga pulis. Ang manager pala ng bar na ito ay namukhaan siya at madaling itinawag sa mga otoridad. Si Lois ay nag-plead ng guilty at siya'y nakatanggap ng 2 life sentences. Ang kwento ni Louis Reese ay isang paalala na hindi natin lubos na kilala ang mga tao sa kapaligiran natin. Kahit pa sila'y tila mabait, inosente, at lalo na kung may edad na, isa rin itong babala kung paanong ang mga bisyo tulad ng pagsusugal ay maaaring magdulot ng trahedya at pagkawasak ng buhay. Maraming salamat sa pakikinig at kung mahilig ka sa mga ganitong contents, please don't forget to hit like and subscribe. Kung meron ka namang mas makabagong idea o detalye, ay maaari mo namang itong ilagay sa comment section. Marami pong salamat at laging mag-ingat.